Alamin pa natin ang iba pang detalye ng storyang yan mula kay mobile journalist Ivan Tarinque. O ikaw, Ivan, naalala mo ba nung estudyante ka pa, naalala mo kung magkano yung pamasahe ng isang estudyante sa mga public transportation? Actually, Pops, dati ako, nung elementary high school ako, nagbabayad ako around 6 pesos. No, yun yung pamasahe Anong namin. taon yan? Ano ba, mga 2015, 2016, no? okay, Pops, mga gano'n, no? 6 pesos usually yung binabayad namin sa mga jeep dahil yun nga yung minimum fare para sa mga estudyante noong panahon na yun, Pops. Ngayon ba, Ivan, magkano na ang minimum fare sa mga jeepney? At magkano naman ang diskwento na nakukuha ng mga estudyante mula rito? Actually, Pops, ngayon, nagulat nga ako, nagmahal na. No? Sa ngayon, Pops, ang minimum fare na sa jeepney ay 13 pesos. Pero yung minimum sa mga estudyante is 11 pesos. No? So 11 pesos yung binabayad ng mga estudyante dun sa kanilang jeep. Pero depende pa yan, Pops J, no? Kung depende nga sa distansya Layo. or sa layo nung pagsasakyan nung estudyante, no. Ang kwento nila, Pops G, roughly 3 to 2 pesos dahil nga puro minimum lang naman yung binabayad ng mga estudyante, Pops G. Ivan, sa mga nakausap mong estudyante na hindi raw pinagbibigyan ng discount, anong ginawa nila? Nakipagdebate ba sila? Nakipagtalo? Actually, Pops G, mahirap daw talaga pag nasa ganung sitwasyon, no. Dahil isipin nila 2-3 pesos lang naman, pero kung tutusin, malaking bagay na nga sa kanila yon dahil yun nga, no, pagpapaprint, pambili ng other school supplies, no. Yung iba, Pops J, talagang pinagalaban nila, no, na ibalik yung sukle, lalo na may mga ID sila na pinanghawakan dahil isa yun, Pops J, sa requirements para nga makapag-avail nitong student discount ay dapat meron kang ID na may ipe-present sa jeepney driver or sa kung anumang public utility vehicle para mabigyan ka ng discount, Pops. At yung iba naman, hinahayaan na lang nila dahil mahirap naman daw makaaway pa nila yung jeepney driver, Pops. Linawin natin, Ivan, buong taon dapat ibinibigay yung discount sa pasahe para sa mga estudyante. Tama ba? Tama ka dyan, Pops. No? Mapa-summer, bakasyon, holiday, or kung ano man, no, whole year round daw talaga, talagang dapat bibigyan ng discount ng yung ating mga estudyante, no. Kinlaro rin 'yan ng LTFRB no, sa kanilang statement na inilabas na kailangan talagang bigyan itong mga estudyante. Pops. Pati ba yung airfare may discount din ng estudyante? 20% din. Basta, Pops G, ang kinlaro ng LTFRB ay public utility vehicle. No? So yun yung mga ginagamit natin sa pang-araw-araw, lalo ng papasok ng school. Yun yung madalas sinasakyan dahil mura at tipid. Okay. Ivan, saan pwedeng isumbong yung mga tsuper na hindi kikilalanin yung student fare discount? Actually, Pops, merong hotline ng Department of Transportation at LTFRB, no, na pwede nilang tawagan at pagsumbungan nga ng nung ganitong klase yun. Pag hindi acknowledge ng mga jeepney operators or kung anumang public utility vehicle operator yung diskwento sa mga estudyante. No? Meron ding Pops complaint desk at meron ding Facebook at Twitter kung saan man pwede magsumbong online itong ating mga estudyante, Pops. At Ivan, ano ang parusa sa mga PUV driver o rider na mapapatunayang hindi nagbibigay ng diskwento sa pasahe ng mga estudyante, PWD, sama na natin, pati senior citizen? Pops J, sa first offense ay merong 5,000 pesos na multa. No? Pagdating naman sa second offense, nasa 10,000 pesos yung multa. At pwedeng ma-impound yung kanilang sasakyan ng isang buwan. No? So malaking mawawala. Lalo sa mga jeep drivers, no, Pops J. At pagdating naman sa third offense, 15,000 yung mawawala at pwedeng makansela yung prangkisa nung kanilang pamasadang public utility vehicle, Pops. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.